Shout unto God with the voice of triumph. Yan ang sabi ng psalmist. Nalala nyo po si Gideon. Naggawa sila ng noise sa pamamagitan po ng pag-crack ng jars. Alam nyo po nangyari? Natalo nila ang mga Midianites. Because that is how we serve the Lord. Kahit si Lord, He has a shout of victory upon His people. Therefore, us as people, we should also make a joyful shout. Ano po pong sabi dito? Serve the Lord with gladness. Minsan yung ating pungiti, hindi nyo alam. May tao palang darating dyan, lugami, bagsak. Pero dahil lang sa simple mong ngiti, dahil sa enthusiastic mong ngiti, ikaw ay nakapag-minister na. Amen? Romans chapter 12 verse 11. Sabi po dyan, in the Passionate Bible, no? Passion Bible po ito. Ay, basahin po natin. Yes, let's read. Sabi po dyan, sabay-sabay po nating basahin. Ready? 1, 2, 3. Be enthusiastic to serve the Lord, keeping your passion toward Him, boiling hot. Radiate with the glow of the Holy Spirit and let Him fill you with excitement as you serve Him. And the Lord has blessed the reading of His Word. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Muli po, palakpakan po natin ang Diyos sa umaga pong ito. Are you excited for the moving of the Holy Spirit? Naku, hindi po ako kumbinsido. Are you excited for the moving of the Holy Spirit? Hallelujah! Kanina pa pong first service, talagang na-excite na tayo ng Diyos sa lugar pong ito. At tunay nga na sa umagang ito, we will rejoice, we will be glad, and we will honor the King of Kings and Lord of Lords. Amen? Sandali lamang po Sorry po, excuse me. Okay, sige, palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah! Malakas na palakpak sa Diyos. Ayan, ngayon pong umaga, tayo po ay nasa second service ng ating pong gawain sa Jesus is Lord Church, San Marcelino, Malate, Manila. At lahat po tayo ay wini-welcome kayo. Yan, welcome po. Sige po, yung mga katabi po ninyo sa gilid, sa kanan, sa kaliwa. Batiin po natin kahit tayo po ay nakaupo. Ito po ay nasa 1832 San Marcelino Street, Malate, Manila. At ito po ay isa sa 3 services ng GIL dito po sa San Marcelino. In fact, dito lang po sa San Marcelino, Malate, sapagkat meron din pong ibang mga churches na nasa District 5 na ongoing din po sa umagang ito. At ako po, ang inyong lingkod, ay naatasan po na magbahagi ng salita ng Diyos sa pag-uumpisa po ng buwan. At may bago po tayong tema. No po? Ang tema po natin, last month, ang sabi po natin sa month of March, ang ating pong tema is revival, a call to absolute obedience. Amen? Ngayon naman po, sa buwan po ng Abril, ay panibagong tema po ang binigay sa atin ng Panginoon, at ito po ay pinamagatang revival, a call to excellent service. Sabi nga po natin, 1, 2, 3, revival, a call to excellent service. Paano nga po ba? No po, tayo po ba ay kailangan ng revival patungkol po sa paglilingkod o paggawa po, hindi lang sa paglilingkod sa Lord, pero sa lahat ng bagay na ating ginagawa. No po, mababasa po natin, basahin muli po natin in the Passion Bible version, in Romans chapter 12 verse 11, katulad po ng verse na ating nabasa kanina, be enthusiastic to serve the Lord, keeping your passion towards Him boiling hot, radiate with the glow of the Holy Spirit, and let Him fill you with excitement as you serve Him. Kanina pa pong first service, no, damang-dama po natin yung excitement sa ating kapatid na nagpaawit for God's glory, maging sa ating mga musicians at backup singers, sapagkat totoo po, no, there is truly, pag ikaw'y naglilingkod sa Panginoon, hindi pwedeng, hindi totoong paglilingkod yung ating lalamya lamang. No po? Amen po ba? Hindi po, hindi po nais ng Panginoon na manatili tayo sa ganoong klase pong paglilingkod. Walang buhay. No po? Hindi po, dahil po ang ating Diyos ay parang hindi. Hindi po pwedeng lalamya ang ating paglilingkod sapagkat ang ating Diyos ay buhay. No po, dahil ang ating Diyos ay buhay, tayo rin pong naglilingkod sa Kanya.
ay maglilingkod ng buhay na buhay. Amen po ba? Kaya lahat po ng mga buhay sa araw na ito na binuhay ng ating Panginoong Hesus si pumalakpak at magbigay po ng papuri sa Kanya. Praise the Lord. So, mag-uumpisa po ako sa isa pong revelation, no? Isang kataga sa Bible na kung saan makikita po natin na ang tunay pong, kumbaga, excellence. No? Wala po tayong ibang, kumbaga, magiging example patungkol dito, kundi po ang ating Panginoon, ang ating Ama sa langit. Doon pa lamang po sa Genesis chapter 1, at naisulat ko po dito, nakuha ko po to sa isang or article, or nakuha ko po sa isang excerpt mula po sa net, na sinabi po ng isang author na Genesis chapter 1 logs God's commitment to excellence. When it says in the Bible, God no, paulit-ulit po yan. In Genesis, mababasa natin, and God saw what He did, and it was good. No? Sapagkat lahat po ng nilikha ng ating Diyos ay mabuti, maganda. Kaya lamang po, dahil sa kasalanan, ang mga bagay po na ito ay naging impure. No? Naging marumi, na nabahira ng kapangitan, ika nga, kaya po hindi naging perfect. Pero sabi po dito, dahil pong ating Diyos, who is the author of excellence, ay sabi po ni R. Kent Hughes, that Christians, because of this, Christians should always do good work. No? Sabi po ng Ephesians, tayo po'y tinawag, for we are Christ's workmanship. Tayo po'y workmanship ng ating Panginoon, created to give glory, created to give honor to our God. No po? They ought to have the best attitude, the best integrity. Tayo po yung mga taong naaasahan. Minsan sabihin natin, ayoko na nga maging reliable, ayoko na nga maging dependable kasi ako'y nababalagoong. Kinahiran, amen. Nakaka-relate po ba kayo? Ako laging binibigyan ng trabaho. Ako laging dinadagdagan kasi dependable ako. Pero alam nyo po, kahit po ganyan ang ginagawa sa inyo, wag po kayong matakot. Kasi ang Lord nakikita niya ang bawat gawa. Kaya po ngayong araw na to, pag-aaralan natin, ano po ba yung nararapat na attitude? Ano po ba yung nararapat para matawag na isang excellent service? Naalala ko po ito, kinote ko po ito sa dito po sa aking slides. Sabi po to ni Brother Eddie as part of Brother Eddie's Principles in Ministry. Sabi niya, the quality of our motivation kung bakit po tayo magsaserve sa Lord o sa buhay na ito ng merong excellence dahil yung kwalidad daw po ng ating buhay dito sa lupa, no po, ay nagdedepende. Yung quality po ng buhay natin doon sa eternity nagdedepende sa ating pong pagsunod at katapatan sa paglilingkod sa ating Diyos dito sa lupa. No po, dahil lahat po tayo, a day will come, will be facing our God at ipagtutuos po natin lahat ng ating ginawa dito po sa mundong ito. Kaya nahiran, amen? Kaya po,
mahalaga po na naiintindihan natin, Lord, paano ba ako magbibigay ng excellent service sa inyo? May tatlong bagay po, tatlong big chunks o big, tatlong bagay, no, malalaking items, Lord, na ating pong pag-uusapan ngayong umaga. At uumpisahan ko na po doon sa una, ano po bang foundation? The foundation of excellent service. Paano po ba tayo magkakaroon ng excellent service? Saan po ba ito naka-anchor? Ika nga. Saan po ba ito founded? Ito po yung nakita ko sa isang verse, sabi po dito sa Colossians chapter 3, verse 23 to 24 ng New King James Version. Sabi po dito ni Pablo sa mga Colossians, sabi niya, and whatever you do, di ba? Kahit ano, whatever we do, kahit daw ano pong ginagawa natin, gawin daw po natin ng buong puso, as if ginagawa natin to sa Diyos at hindi sa tao. No po? Marami pong mga Christian workers na ginagamit po ang verse na to as their life verse pagdating po sa kanilang pagtatrabaho. Kasi po, kami po, tayo pong mga nagtatrabaho, minsan, nakatingin po tayo sa ating employer. Amen. Hindi maiwasan. Nakatingin po tayo sa, ano bang tawag dito? Sa stability ng ating mga kumpanya. No? Siyempre, pag tinanong ka, I work here. Saan ka nagtatrabaho? Nag-work ako sa pinakamalaki. Sa number 1 company ng food and beverage sa buong mundo. No? Wow, ang galing mo naman, sister. No? O sabihin sa'yo, saan ka nagtatrabaho? Nagtatrabaho ako sa number 1 food chain in the Philippines. Kahit po tayo ay nagtatrabaho sa number 1, kung wala po ang Lord sa puso natin as number 1, wala pong kabuluhan ang pagkatrabaho sa mga kumpanyang iyon. Can I hear an amen? Hindi po wala po talaga. Kasi sabi po dyan, whatever you do, do it heartily as to the Lord, not to men. Knowing that from the Lord, you will receive the reward of the inheritance. Wag daw po sa tao, sapagkat ang tao ay magfe-fail. Ang tao po ay hindi makakaabot sa pamantayan natin. Kung ang tao po hindi makakaabot sa pamantayan ng Diyos, minsan sila rin po hindi nakakaabot sa pamantayan natin. And who would believe or who would imagine nung time po ng pandemic na ang mga matatatag na kumpanya ay biglang magsasara at biglang wala ng income. Ako po'y mapalad lamang noong mga panahon na yon na ako po'y nagtatrabaho sa isang food company. Pero alam niyo po, as I was contemplating, it was the Lord who placed me there. Ang Diyos pong naglagay sa akin kung bakit ako nandun sa kumpanyang yon at bakit ako nanatili nung panahon po ng pandemic. Salamat sa Diyos na nandun ako. Pero sabihin ko ba na salamat kay Company A? Hindi po. Alam niyo pong sinong pinasalamatan natin? Ang Diyos po ang ating pinasalamatan. Sapagkat siya po ang naglagay sa atin doon. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya, tatlong bagay lamang po itong masasabi ko patungkol sa foundation of excellent service coming from that verse. Una, the foundation of excellent service is we serve the sa ating isip na ang pundasyon po ng excellent service is that our service is to the Lord Jesus Christ. Since the time that we have met Jesus as Lord and personal Savior, siya na po talaga. Siya po ang ating employer. Can I hear an amen? Diba? Ano sabi ng Philippians? No? Nasa sa kanyang riches and glory in Christ Jesus. Sa kanyang kayamanan dun sa langit. No po, hindi po nababase ang ating iniikinikita o kayamanan dito sa lupa dahil po sa ano ang nakalagay sa central bank. Okay? Hindi po ito nababase sa kung magkanong investment lang ng ating kumpanya. Kasi nga sabi ko po sa inyo, darating yung araw o dumating nga yung araw, nagsara nga ang iba.
So ang tanong, paano ka na? But when we have our excellent service is founded in knowing that we serve the Lord Jesus Christ, ang pangako niya, hindi siya mauubusan. Amen po ba? Kapag ang ating pagtitiwalay sa Kanya, hindi po tayo mauubusan. Kaya, dun din po dapat nakaangkor ang ating pong paglilingkod. We serve the Lord Jesus Christ. Pangalawa, we serve the Lord Jesus Christ with all our heart. Sabi po dun sa binasa natin kanina, niyo po buong puso. We serve the Lord Jesus Christ with all our heart. Kapag half-half lang yan, mahirap po magkaroon ng excellent service. Kasi pundasyon po yun ng tunay na excellence. Why? Because Jesus is excellent. Our God is excellent. He is the author of excellence. No? Kaya kailangan pong pag pinaglingkuran natin si Lord Jesus with all our heart. Pangatlo po, we serve the Lord Jesus Christ and His reward. The reward of the inheritance. Sister Con, ano ba yung reward of the inheritance? We will inherit the kingdom of God. We will inherit eternal life. Can I hear an amen? We will inherit eternal life. At kung bakit po maging pundasyon ng ating paglilingkod sa Panginoon, Lord, may araw, darating ang araw, pupunta ako dyan sa langit, magkikita tayo. Ang tanong, anong ginawa ko sa buhay na binigay mo sa akin dito sa lupa para maparangalan kita dun sa langit? Hindi po natin iisipin na, Lord, kailangan magkamal ako dito para pagdating ng langit, marami akong dala. Naku, wala po tayong madadala eh. Amen? Meron po ba kayong nakitang patay? Na kahit nalagyan mo, sige, sabi nung patay na ito, hindi, walang pwedeng kumuha ng mga kayamanan ko. No? Sa aking libingan, ilagay mo lahat ng alahas ko. Ilagay mo lahat ng trophy. Ilagay mo lahat ng pera. Ano po mangyayari? After 5 years, ano po mangyayari sa mga yun na nilagay doon? Ano po mangyayari? Tama, pwedeng manakaw. Masisira. Kung pera yan, mabubulok. Kung yan ay alahas, kung hindi yan genuine, at kahit genuine, pwede yang kalawangin. Amen? Kasi hindi natin pwedeng dalhin. Amen po ba? What can we bring in the front of in the feet of our Lord Jesus Christ when we meet Him are all us, tayo, yung buhay. Paano natin ipinamuhay ang buhay na ito? At ito po yung good news na pwede pong maging pundasyon ng ating excellent service is because we serve the Lord Jesus Christ and His reward is eternal. Kasi pag tayo po'y nagkakamal ng earthly rewards, ay hindi po talaga tayo matatapos. Amen po ba? Wala pong katapusan. O nakabili ng bahay, lumaki ang pamilya, hindi na kami kasya, bibili din kami ng malaking bahay. Naluma si bahay, ay ipaayos na ulit natin. Wala nang katapusang pagkakamal. Hindi ko po sinasabing masama yun. Pero kapag ang ating pong puso ay doon na lang nakafocus, magtatrabaho para madagdagan yung bahay ko. Hindi na po kalugod-lugod sa Diyos. No po? Unless yung mga bahay na yan, ipapagamit nyo sa Lord. Amen? Kailangan makabili ako ng maraming bahay para merong retreat house ang church. Papagawa ako ng resort para may resort paggamit sa mga gawain ng Panginoon. Baka sakali. Pero kung ang pagkakamal na yon ay para sa ating sarili, hindi po malulugod ang Diyos. Ang pundasyon po ng ating paglilingkod or excellent service ay founded sa ating Panginoong Jesus because all the things what we do, the Bible tells us, let us do it heartily for the Lord. Amen? Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Ngayon, ano pong hindrance? Ano pong pumipigil sa atin? O anong mga blockage? Ano yung mga maaring maging dahilan para hindi po natin ma-deliver ang excellent service? 3 bagay lang din yung nilagay ko po dito. Una, di po natin mabibigay ang excellent service because of first, bago po tayo makapag-offer ng excellent service. Can I hear an amen?
Bago po tayo makapag-offer ng excellent service, kailangan maitama muna ng Diyos ang ating pagsunod. Sapagkat isa pong malaking hindrance sa paglilingkod ay disobedience. Sa kwento pong ito, si Saul, dito po sa 1 Samuel chapter 13 verse 8 to 9, ay kaka-appoint pa lang niya na king, pero alam na po na hindi po siya tunay na nag-obey sa ating Panginoon. Saul did not obey God because he feared the people. Verse 8 to 9, ito po yung isang kwento na kung saan si Saul po ay, si King Saul po ay nasa gitna ng labanan. No po? Sila po ay, ito pong kanyang anak ay inatake po ang garrison ng mga Philistines na nasa Geba. At dahil po dito nag-umpisa ang war, no, between them and the Israelites. At dahil po dito, nalaman po, no, na nitong si Saul, kaya siya din ay, kumbaga, ay sumugod o tumulong. Pero dumating po sa pagkakataon na sila po ay, kumbaga, natatalo na at pinanghihinaan na ng loob. At para sila'y manalo, isa sa parang ritual or gawain noon is makapag-offer yung prophet. And that time, it was Samuel who is the prophet, makapag-offer sa Lord, no, para sa kanilang victory. Si Samuel po, Prophet Samuel ay priest. At sa kanyang paghahandog, gagamitin to ng Panginoon para sila'y magkaroon ng victory. Sabi ni Prophet Samuel, dadating siya. Sabi doon sa mga naunang verse, na late. Na-delay ng konti si Prophet Samuel. At itong si King Saul, tarantang-taranta na. No, naku, natatalo na kami. Ang mga soldiers ko, umaalis na, ina-abandon ng labanan. Ang parang paraphrasing, siguro nasa isip ni King Saul, ang tagal naman itong si Samuel. Di ko na maantay. No? Kaya pagdating po dun sa 1 Samuel chapter 3 verse 8 to 9, ang sabi, nag-wait siya, nag-intay siya ng 7 days according dun sa time na sinet ni Samuel. But sabi po dito ng NKJV, 1 Samuel chapter 13 verse 8 letter B, but Samuel did not come to Gilgal and the people were scattered from him. Umalis na yung mga tao na scatter sila kasi hindi dumating on time. Ito pong si Samuel para mag-offer. So natakot na, nataranta na tong si King Saul. So sabi sa verse 9, so Saul said, bring a burnt offering and peace offerings here to me. And what did he do? And he offered the burnt offering. Siya po yung nag-offer ng burnt offering. Yung pong trabaho ng pag-o-offer, hindi po trabaho ng hari. Nandyan po ba kayo? Trabaho po siya ng priest. Kaya nga po dapat si Samuel ang gumawa noon. Pero dahil hindi makaintay si King Saul, ginawa niya on his own. Sabi niya, tagal, ako na lang nga gagawa. So ano pong nangyari? Pagdating po ng verse 10, sabi dito, as soon as matapos mag-offer etong si Saul ng kanyang burnt offering, dumating si Samuel at nag-meet sila. Sa verse 11, sabi dito ni Samuel, anong ginawa mo? Saul, anong ginawa mo? Anong sabi po ni Saul in verse 11? When I saw that the people were scattered from me, and that you did not come within the days appointed, and that the Philistines gathered together at Michmash, then I said, the Philistines will now count down on me at Gilgal, and I have not made supplication to the Lord. Therefore, I felt compelled and offered a burnt offering. Dahil alam kong paatake na ang kalaban. Napilitan ako, compelled. Napilitan akong mag-offer. Ano pong sabi ni Samuel? You have done foolishly, for you have not kept the commandment of the Lord your God. Minsan po, may mga desisyon po tayo sa buhay na dahil po hindi tayo makaantay, nagpapadalos-dalos po tayo. Opo. At minsan, sa pagpapadalos-dalos po natin, tayo po'y nagkakamali. At di po natin alam sa pagpapadalos-dalos na yon
hindi na pala natin nasusunod ang kalooban ng Diyos. Ito po ay isang malaking hindrance sa paglilingkod. Ito po ay malaking hindrance to excellent service. Sapagkat po ang isang tao na gusto po talagang paglingkuran ng Diyos, magbigay ng excellence sa Kanya, kaya niyang sumunod whatever is at stake. Hindi po dito natapos ang disobedience ni Saul, ni King Saul, pero pagdating po sa 1 Samuel chapter 15, 11 to 15, naulit. Sinabi ng Panginoon sa kanya, sa kanyang paglusob sa bayang iyon, kailangang patayin niya lahat. As in lahat, wala siyang ititira. Ano po ba ang dahilan? Sabi po ng isang book na nabasa ko po, long time ago, ang dahilan po kung bakit gusto ng Panginoon na papatay lahat kasi baka magkaroon ng transference of the Spirit. Ibig sabihin, kung ano yung kultura, ano yung spirito nung bayang yon, baka mapunta sa kanila. At gusto ng Panginoon, makapamuhay ang mga Israelita ng patuloy na ang Diyos lamang kanilang sinasamba. Ayaw ng Lord na mahaluan sila ng idolatry, mahaluan sila ng ibang lahi. Kaya sabi ng Lord, destroy everything. Pero eto na po si Samuel at parating na, at tuwang-tuwa pa si Saul. Sinabi, nagawa ko na ang inuutos ng Diyos, sabi ni Saul. Anong sabi ni Samuel? Teka lang, Ano tong naririnig ko? Na mga bleating, sabi gano'n, ano? Bakit may naririnig akong mga hayop? No? Sabi niyang ganon sa verse 11, no? Nakakatawa pa po pag dinadramatize niyo po ito, kumbaga pag nagdilay-nilay po kayo at inisip niyo, paano ba sumagot si Saul kay Samuel? No? Sasabihin pa niya anong tawag dito? Parang feeling ko, wala naman sinabing masaya siya, pero parang sinabi siguro, hindi, ito nangyari. Ganon. Parang excuse, no? Di ba ganun po pag nag-e-excuse? Alam mo may kasalanan ka, pero parang pinagtatakpan mo pa yung kasalanan mo. Hindi, ganito lang naman nangyari. Parang pinagagaang mo yung kasalanan mo. Sabi niya, kasi yung mga tao, no, dinala ito from the Amalekites, in-spare ng mga tao. Hindi siya wala accountability. Hindi siya. Sabi niya, yung mga tao, sabi dito, for the people spared the best of the sheep and the oxen to sacrifice to the Lord your God, and the rest we have utterly destroyed. Diba? Andun sa dulo yung pagsunod. Pero nag-destroy pa rin naman kami. Pero yung iba, yung mga tao, ganun kasi si Saul itinuro na. Pero tutuusin, siya ang may kasalanan. No? At dito po nagalit ang Panginoon. At dito siya nag-umpisang i-reject siya ng Lord. Why? Because he disobeyed. His service was not excellent. Pangalawa, na hindrance to excellent service is wrong motives. There was a time na isang babae na pumasok habang malapit na ang pagpako, pagdakpi kay Jesus. Pumasok ang isang babae in John chapter 12 para mag-pour ng alabaster oil sa ating Panginoong Jesus. At sa pag-pour ng Lord sa kanya ng alabaster oil, nakita ng mga tao at isa sa nag-comment ay si Judas Iscariot. Sabi niyang ganon, basahin po natin sa susunod na slide. Sige po. But one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, who would betray him, said, "Why was this fragrance saan sila ngayon? May dala-dala pong perfume oil. Na ang presyo po ng perfume oil na yon ay pang 1 taong sweldo ng isang tao. Pinangbili lang ng oil. At ang ginawa po sa oil na yon, ibinuhos kay Lord Jesus. At naghumalimuyak, sabi ng kwento, ang buong kwarto. Pero pagkatapos po nagbulong-bulungan sila, naku, sayang. Sayang yung binuhos. Sana yung pambili na ibigay pa sa mahihirap. Pero sabi po ng Bible, dito po sa John, sa book of John, sabi dito, this he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the money box. And he used to take what was put in it. Hindrance po sa excellent service is wrong motives. Pag mali po ang ating motibo
sa ating pong paglilingkod, di po tayo makaka-deliver ng excellent service. Naalala ko po yung sabi ni Brother Eddie, kung naghahanap ka sa ministry ng karangyaan, huwag kang pumunta sa ministry. Pumunta ka sa showbiz. No? Doon ka magiging sikat. Kung gusto mo daw po ng kayamanan, huwag kang pumunta sa ministry. Saan ka pumunta? Mag-businessman ka. Kung gusto mo ng kapangyarihan, huwag kang pumunta sa ministry. Pumunta ka sa maaring gobyerno, sa politics. Kasi wala po sa ministry ang mga bagay na yun. Nandyan po ba tayo? In fact, sa paglilingkod po sa Panginoon, kasama ang ating bulsa. Amen? Tayo pa po ang nagbibigay, hindi po tayong binibigyan. Meron po ko isang kwento, hindi ko na sasabihin kung ano, basta isang karanasan na natanong po ako. At natanong po ako minsan na, ano ba yung pinagkakaabalahan mo? No? Meron ako, minister ako sa church. Ang tanong sa akin, magkano bayad mo dyan? Sabi ko, wala po. Sabi niya, nagsispend ka ng Sabado, ng Linggo, halos buong araw sa church, wala kang bayad? Wala po. Volunteer po ako. Baka nagulat po kayo, wala po kaming bayad. We are volunteers. We've been serving the ministry for how many years? For God's glory, no? For many years, but we're never paid. Minsan, may konting allowance po, pero napupunta rin po yun sa gawain ng Panginoon. We're never paid. It is not, kaya po itong ministry, it's not a job. Can I hear an amen to the ministers? It's not a job. It's not a Sunday job. I work Monday to Friday, then I have a Sunday job. No, amen. Kasi pag trabaho lang po ito, time in, time out. Andyan po ba tayo? Time in, naka-church na ako. Time out, uwi na ako. Ganun po. Pero pag lilingkod po sa Panginoon, kahit di ka nababayaran, gustuhin mo siya. Bakit? Kasi masarap pong maglingkod sa Diyos. There's no great, sige po, palakpakan natin ang Lord. Sasabihin mo, Sister Con, totoo ba? Opo. Sarili pong gastos, gasolina, sariling gastos ng pagpunta, pamasahe, wala pong balik yun. Pero do we complain? No, amen. Why? It is our joy. Alam niyo po, nung nagkaroon po ng for God's glory lang po ito, for God's glory lang po, nung nagkaroon po ng shutdown, lockdown ng 2020, March. I can't believe it. Di po ako makapaniwala. Talaga, hindi kami lalabas ng bahay. Yung trabaho, okay lang, parang masaya pa ako. Lord, okay ito, nasa bahay ako nagtatrabaho. Pero yung Sunday, hindi kami pupunta sa church. Talaga ba? Alam niyo po, parang feeling ko mamamatay ako noon. Umiiyak ako sa Lord. Sabi ko, Lord, ayoko ng ganitong buhay. Hindi ko po pinangarap na hindi ko makasama, maka-fellowship ang mga kapatid ko sa Panginoon. Hindi ko po pinangarap, Lord, nandito lang ako sa bahay, hindi ako makapaglingkod dito. But God made the way. Nagbukas ang Lord ng Zoom, nagkaroon ng opportunity to serve God. Bakit? Hahanapin po siya ng iyong buhay kasi hindi na po siya trabaho. It is a lifestyle. Sa buhay po ni Judas Iscariot, it was just a job, I believe. He was just a mere treasurer. Tatanggapin ng pera, no? Kung anong paggawa ni Lord Jesus, yun ang kanyang ibabayad. Pero at the same time, may kupit. Tama ba? May konting, sige, sabi ni Lord Jesus, bigyan ng 10 pesos. Akin na yung 1 peso. Ganun po yung sabi ng Bible. Amen? Sabi dun but because he was a thief and had a money box, and he used to take what was put in it. Wrong motives. Mga kapatid, hindi po tayo makakapag-offer sa Lord ng excellent service kung mali po ang motibo natin. At kahit man hindi yan nakikita, yan ba ay sa opisina, kung wrong motive tayo sa opisina, sa ating pagtatrabaho, hindi po talaga tayo aangat. Bakit? Ang reward po ay nasa Diyos. The Bible tells us, promotion doesn't come from the east nor from the west, but from the Lord. Kahit mag-OT ka na mag-OT, tanong mo, Sister Con, ba't ganun? Masipag naman ako. Matyaga naman ako. Bakit di ako napopromote? Kasi ang promotion hindi sa tao nang gagaling. Amen po ba? Hindi kayo convinced. Ang promotion po hindi nanggagaling sa tao. Ang promotion po ay nanggagaling sa Diyos. Kaya pag tayo po ay na-promote, naku, magalak tayo, Lord, pinromote mo ko.
Yan pong mga bagay na pinapatotoo. Pero pag mali pong motibo natin, no po, kahit sa anong paraan, hindi po tayo pagpapalain ng Panginoon. Pangatlo po is lack of faith. What is the hindrance to excellent service? Pangatlo is lack of faith. Maling ginawa ni Cain, no? Basahin muna po natin. Hindi ko po nailagay diyan, pero basahin po natin in Genesis chapter 4. Yan, basahin po natin. Basahin po natin yung kwento ni Cain at ni Abel nung sila po'y nag-offer sa ating Panginoon. I think it's Genesis chapter 3. Tama, Genesis chapter 4. Ano pong sabi dito? Verse 3. Okay. Chapter 4, verse 3. And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord, and also brought of the firstborn of his flock and of their fat. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. And the Lord respected Abel and his offering. Verse 5, but he did not respect Cain and his offering. And Cain was very angry, and his countenance fell. Sabi ko, Lord, bakit po ba talaga yung offering ni Cain ay hindi mo pinarangalan? Nalala niyo po yung premise natin kanina na first, God created all things very good. Can I hear an amen? God is the author of excellence. Can I hear an amen? Ang pagkakamali ni Cain, nung nag-offer siya sa Lord, hindi siya nag-offer ng excellent offering. Bakit? Sabi ng Bible, he brought an offering of the fruit of the ground. Hindi po the first fruit of the ground. So maari, ang interpretation po ng Bible scholars dito, maaring hindi best of the crops ang binigay ni Cain. Pero sabi, in-emphasize ng Bible, ang daladala ni Abel is the firstborn of his flock. Una, panganay. Unang kaloob. Sabi pa dito, and the fat, and of their fat. Sa isang translation, mas maganda na talagang first of the firstborn, yung daladala ni Abel. Pero meron pa po akong isang nakita sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu na kanya pong inireveal sa inyong lingkod. Nung binasa ko po ang Hebrews chapter 11. Sabi po sa Hebrews chapter 11, magbasa po tayo kapatid. Verse 4, wala po dyan sa Bible, wala po dyan. Hebrews chapter 11 verse 4. Yan, sabi po dito, by faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and through it, he being dead still speaks. Ano po, maliban sa excellent service na ginawa po ni Cain, ni Abel, bakit po kakaiba ang kanyang pag-aalay sa Diyos? Sapagkat nung nag-alay po si Abel, meron siyang pananampalataya. When Abel offered, when Cain offered, it was rejected by God because he lacked faith. Pupunta po tayo dyan. Bakit po faith? But Abel's faith was seen in the kind of offering he gave to God. Next slide, ang definition ng faith. And faith is the substance of things hoped for. Sabi po dyan. But without faith, ang definition po ng faith sa Hebrews chapter 11 verse 2. Dali lang po That faith is the substance of things hoped for, o verse 1. Dali lang po. Is the substance of things hoped for. Dali lang po.
Humaon na kasi. 11. Ayan. Verse 1. Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Na po, ang pananampalataya po ay mga bagay na ating pong inasahan at kahit po mga ebidensya ng mga bagay na hindi pa natin nakita. At makikita po natin in verse 6, dun po sa next verse, sa slide, sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith, it is impossible to please God. Bakit ko po nasabi? Offer siya ng basta-basta lang. Nag-offer siya ng hindi first fruit kasi sabi niya, hindi, sige, offer na natin kahit ano. Siguro ganun. Kahit ano, offer na natin. Kasi hindi siya naniniwala, wala siyang pananampalataya who the God of Adam is. Maaring ganun. Hindi niya inirerespeto kung kanong klaseng Diyos yung kanyang pinag-aalayan. Hindi niya rin naiintindihan, wala siyang pananampalataya, hindi niya nare-realize na rewarder pala siya ng mga taong diligently seeking Him. Unlike Abel, who offered the first crops, he offered these crops with faith. Kaya nga siya napasama sa man of faith in Hebrews chapter 11. Kasi nung in-offer ni Abel, yung punong-puno siya ng pananampalataya, alam niya, teka, Diyos to. Kailangan ng offering sa Kanya, excellent. Kailangan ng offering sa Kanya, pinaka-the best, kasi itong aking pagsamba. Kaya po, isang malaking hindrance kung bakit hindi po tayo nakakapag-offer ng ating excellent service because we lack faith. We have to know and understand that to be able to please God, to be able to honor God, we have to have faith. Andyan po ba tayo? Kailangan may pananampalataya sa lahat ng bagay. Sa lahat ng pagkakataon, maliit, malaking ginagawa, kailangan may pananampalataya. We have to apply faith. And that faith is believing that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. That faith is knowing even if we don't see Him, Lord, we will honor You. Even if we don't see Him, Lord, we will adore You because You are the creator of all things. Lord, even if we don't see You, we know that You saved us and that You will continue to comfort us. Amen? Kaya po, mahalaga po na tanggalin natin ang mga hindrance sa ito. Ano po yung tatlong hindrance in excellent service? Number 1? Ano po? Sabay-sabay po. 1, 2, 3? Pangalawa po? Pangatlo po? Yan. Let us pray to God. Lord, tanggalin mo po itong mga ito sa akin. If I'm disobeying You, Lord, help me to obey. Now, ang tanong, ito po yung last part, pangatlo, what are the characteristics of an excellent servant? Lack of faith, paano tayo ngayon? Ano Lord, itsura ng paglilingkod sa iyo? Nandun po sa verse na ating binasa kanina, in Romans chapter 12 verse 11, sabi po, be enthusiastic. Ulitin po natin ito, no? Be enthusiastic to serve the Lord. Be enthusiastic to serve. Romans chapter 12 verse 11, doon po sa una kong slide. Di ba po yan? Ayun. Yun, yung slide number 2. We are moved by enthusiasm. One of the characteristics of lamya-lamya. May energy. May energy po ba tayo? Yun. May joy po ba tayo? Amen. When there is enthusiasm, there is perseverance. When there is enthusiasm, there is attentiveness, there is diligence. May pagpupursigi. Maalala po natin, si Nehemiah in the book of Nehemiah, nung nalaman po niya na ang walls of Jerusalem ay bumagsak,
Siya po ay na-move, hindi lamang ng enthusiasm, na-move siya ng malalim na conviction. Sabi niya, kailangan may gawin ako. He persevered. Anong ginawa po niya? Kinausap niya yung hari. Nasandali lang po, maglilib lang muna po ako. Pansamantala, kasi kailangan ko pong ayusin at tingnan ang aking bayan. Minsan po, hindi po nagiging excellent yung ating pong service sa Lord kasi wala na pong enthusiasm. Okay, pupunta tayo sa church, okay. Alam niyo po ba yung kwento na nakikita tayo ng kaaway? Na kapag pasok niyo sa church, may ganong kwento eh. O ito, tulog. Nanyo yung katabi niyo, baka tulog. O ito, galit. Kumbaga doon sa isang hilerang yun, ang enthusiastic lang doon, yung isa. Nakaka-bless po, nung EGR po natin, may isa po tayong attendee doon na mayroon siyang physical limitations. Hindi ko po alam kung palsy, tama ba? Cerebral, something like that. Pero alam nyo po, pag may altar call, siya pong unang lumalapit. Hirap na hirap po siyang lumakad, parang po siya, hindi po pantay yung kanyang paa. Talagang ganon. Tapos basta parang cerebral palsy case po. Pero siya yung unang-unang lumabas. Na-amaze po ako kasi ilang years ko na pong ina-attend na Encounter God Retreat. Ngayon lang po ako nakakita, naka-witness, na-attendee na ganito. Tapos alam niyo po ang amazing sa kanya. Despite his physical deformity, sabi magpatotoo, tinawag siya sa harapan, nagpatotoo siya. Alam niyo po, kahit po ganun siya, ang linaw ng patotoo. Hindi malinaw ang pagsasalita, pero yung mensahe sa salita na kahit hirap na hirap siyang bigkasin, ang linaw. Ang linaw na sinasabing binago po ng Diyos ang buhay ko. Amen? Amen? Ay, para di naman kayo na-amaze eh. Tayo po kompleto, tayo maayos. Ang tanong, nandun ba sa atin ang enthusiasm? Are we moved by enthusiasm or are we just, ika nga, sabing gano'n, no, sorry for this term, walking dead? Attend. Rejoice. Kinanta natin kanina? Brother Sam? Ano yung chorus nun? I live to worship. I live to worship you and I give my all to you. Give my all to you. Oh, natawa kayo. Diba? Minsan ganun tayo eh. Sasabihin mo, may isang kapatiran, bigay na bigay. Ikaw niyata mo, ay, nakakatawa naman to. Kasi si kapatid, I live to worship. Titingnan nung katabi, ba yan? Nakakatawa naman. Nakakahiya naman to si sister. Meron tayong attendee sa taas noon. Talagang full of enthusiasm siya. Dito po siya lagi nakaupo. Isa po siyang seaman. At kapag siya po'y nag-worship sa Lord, wala siyang pakialam. Kasi talaga, stretch forth ang kanyang mga kamay at kahit na sinong tamaan dyan, hindi siya natitinag. At kahit nagmumukha siyang nakakatawa, at totoo naman po, pero sa harap ng Panginoon, hindi po yun nakakatawa. Amen? Amen? Let us be moved with enthusiasm to serve the Lord. That's excellent service. Sa ating pagsamba, baka mamaya sa prayer room natin. Teka lang, tahimik lang ako mananalangin kasi baka marinig ng kapitbahay ko. Oh Lord, sorry po, hihinaan ko lang po kasi dingding lang po ang pagitan namin. Kapatid, kaibigan, kahit dingding pa yan, kung gusto mong mag-cry out sa Lord, let your heart be filled. At malay mo, yung kapitbahay mong dingding lang ang pagitan, marinig niya ang pagsamba. Amen? Alam niyo po, before, si Sister Con po at si Brother June, actually ako po, talaga pong mahilig ako sa maingay. Kasi po na-born again po ako, isa po sa favorite song ko ay rock music. No? Talaga pong drums, bass, gusto ko po talaga to the loudest, yung talagang mabibingi ka na. Ganun po ako noon. Nung na-born again po ako, nung nasa bahay pa po ako ng parents ko, ay ganun po ako magpatugtog. Na minsan pa mag-uusap kami ni Mama, anak, po! Patayin mo na yan! Alin po? Hindi kami magkarinigan sa lakas ng radyo. Nung nalipat po kami mag-asawa, nagsarili na kami, meron kaming maliit na radyo. No? Nag-upisa kami sa maliit na radyo hanggang pinromote ni Lord yung aming sound system. At nagpapatugtog po kami at talagang malakas.
Hanggang sa labas, rinig. Nung minsan lumabas po ako, mga 3 bahay, rinig pa rin. Yung tugtugan sa bahay namin. At dati po, walang nagre-reklamong kapitbahay. Sa awa naman ng Lord, walang nagre-reklamo. One day, narinig ko po, yung aming kapitbahay sa kanan, nagpapatugtog na rin. Doon naman sa kotse niya. Sabi ko, Lord, may born again sa kabilang bahay. Sabi ko, Lord, praise God. Sabi ko, may born again na rin. Nagpapatugtog din siya. Tapos pag nagbabatian kami, hi, gaganon ako sa kanya. Maganda yung pinatutugtog mo. Oo nga, ma'am, sabi niya ganon. Yung sayo din po, parang ganon. Parang nakakwentuhan ko yung minsan yung girl, pero mahiyain kasi. Pero sabi ko, Lord, no? Minsan po pag nagtuturo tayo sa bahay at nagbabinding and loosing, nakabukas yung mga pinto, ang lakas ng boses ko. Alam niyo po, sinasabayan ako ng mga aso. No? Sabi ko, tuwi namang magba-Bible study. At tuwi namang magbabinding and loosing. Itong mga asong to, saka naglalabasan, nakikisabay sa akin. No? Sasara ko yung pinto. At sasara ko yung pinto. Tatahimik sila. Tapos paglabas nyo po, nakaganon sila. Ando sila sa labas. Sabi ko, shh, umalis kayo. Tapos mami, magpe-pray na naman. Lord, in Jesus' name. Ayun na naman sila, makiki-unison. Tinanggap ko na, siguro Lord, sila rin nagbabinding and loosing. Di ko na nga sila paaalisin. Bakit po? When we serve the Lord, we'd have to be moved by enthusiasm. Hindi ako naniniwala ng isang taong pinuno ng banal na spirito, ganito lang mag-praise. Hindi ako naniniwala. Bakit? Sabi ng Bible, mababasa po natin, dito po sa susunod na verse, i-skip ko na, verse hindi po ganon. Joyful shout, hallelujah! Ay, hindi kayo kasabay eh. Ayaw nyo joyful shout. Isa pa, joyful shout, hallelujah! Praise the Lord! Minsan magtataka kayo. Ito si Sister Con, mag-o-opening prayer lang, sumisigaw pa. No? Parang minsan nagugulat kayo, natutulili ang inyong mga tenga. Pero alam nyo po kasi, utos po kasi yun eh. Make a joyful shout to the Lord. Amen? Shout unto God with the voice of triumph. Yan ang sabi ng psalmist. Shout unto God with the voice of triumph. Nalala nyo po pangalan niya, in Judges, si Gideon. Di po ba? Naggawa sila ng noise sa pamamagitan po ng pag-crack ng jars. Alam nyo po nangyari? Natalo nila ang mga Midianites. Because that is how we serve the Lord. Totoo po ba, Sister Con? Doon po ba sa heaven? Ay, hindi ko po alam. Baka doon po talagang, rejoicing sound. I cannot explain, I don't know. Basta alam ko, kahit sa kalangitan, may pagsisigawan ng victory. Hindi ba tayo magsisigawan? Doon pagkasama na natin si Lord Jesus. A shout of victory to Jesus. Diba? May isa pa pong kanta sabi, the shout of the King is among us. God lives here in our praises. The shout of the King is among us. Ibig sabihin, ang revelation sa akin ng Lord sa awit na yon, kahit si Lord, He has a shout of praise. Parang He has a shout of victory upon His people. Therefore, us as people, we should also make a joyful shout. Ano po pong sabi dito? Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Kaya po minsan nakakahiya pag maglilingkod tayo sa Panginoon, na tayo'y nakasimangot. Tayo po'y magkaloob na. Magbigay po tayo sa Panginoon. Diba? Parang hindi maipintang mukha. Asa ng enthusiasm? Paano mo ma-encourage? Kung ikaw'y hindi galit. No? O kaya, halimbawa, welcome po, pasok po kayo. Nakaranas na po ba kayong ganon? Welcome sa church. Pasok po kayo. Straight line lang po straight line. Mabe-bless po ba kayo? Hindi, di ba? Walang enthusiasm. Pero ang ating po mga gatekeepers ay hindi ganon. Tama po ba?
Amen. Oh, nag-agree sila. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Bakit? Minsan yung ating pungiti, hindi nyo alam. May tao palang darating dyan sa pintuang yan. Lugami. Bagsak. Pero dahil lang sa simple mong ngiti, nakapag-minister ka na. Dahil sa enthusiastic mong ngiti, ikaw ay nakapag-minister na. Amen? Kaya sabi dyan, no, tayo po'y maglingkod ng may enthusiasm, perseverance, attentiveness, diligence. Merong pong pagpupursigi. Merong pong attentiveness. Merong focus. Ako po'y guilty minsan na pag meron po akong kausap, nagmumultitasking. Sige, salita ka. Pero minsan sinasabi ng Lord sa atin, anak, tingnan mo. Kasi the attentiveness will show how enthusiastic you are. Because the Lord is like that. Ang Panginoon po natin ay ganon. Ano po, di ko lang po nakuha, pinaalala lang ng Lord sa akin ngayon. Sabi ng Panginoon, meron po siya dyan na verse na sinasabing, He hears our voice. Dinidinig niya ang mismong boses natin. Tapos meron pa pong nasasabi sa Bible na He look at us with love. Tinitingnan niya tayo. Kala niyo po ba hindi tayo nakikita ng Lord? Minsan naisip po natin, ay wala namang pumapansin sa akin. I'm alone. No one loves me. But you know, God's eyes is always on you. God's eyes is always on you every day. Otherwise, you won't be breathing anymore. Amen? So Sister Con, yung bang namatay, wala na yung mata ng Lord sa kanila. Hindi rin. No, kung wala ang mata ng Diyos sa mundong ito, sabi nga ng isang kapatiran, baka bumagsak na ito. Pero ang sabi ng Bible, the earth hangeth upon nothing, only because it is the sovereign God who is taking good care that the earth is hanging, and siya nagpapaikot. Hawak niya sa kanyang mga kamay. Kaya huwag mo pong isipin na ikay kawawa, walang nag-a-attend sa'yo. God is looking after you every day. In our excellent service, let us be moved with enthusiasm, let us be attentive, and let us be diligent. Gusto ko lang pong sabihin ng verse na ito, 1 Corinthians chapter 15, verse 58. So my dear brothers and sisters, be strong and immovable, always work. Kasi nasabi ko po, mabalik ako dun sa kwento na wala kang bayad. Ang sabi niya sa akin, sayang naman. Sayang naman. Kung magsa-sideline ka ng Saturday, kikita ka pa. Okay lang, sabi kong ganun. Tapos alaman din po nila na meron tayong EGR, 3 days. So tinatanong din po ako, so anong bayad nyo sa retreat? Kung ikaw ang coordinator, wala din po, libre din. Volunteer. Sabi niya, bakit ganon? Sabi niya ganon. Ganon. Ang aming reward is the lives that changed. Our reward is the people who stand here and we hear them testifying that their lives are changed. Amen? Wala na po sigurong gagandang reward doon. Kasi hindi po talaga, totoo po yun. Kung gusto mong yumaman, hindi ka pupunta sa ministry. Pero hindi po ibig sabihin na pag nasa ministry ka, hindi ka mayaman. Amen? Pag nasa ministry ka, mayaman ka kasi ang Diyos sa pinaglilingkuran mo'y mayaman. Pinayaman niya ang iyong spirito. Amen po ba? Ako po'y naniniwala, hindi lang spirito ang pinayayaman ng Diyos, payayamanin niya rin ang bulsa mo. Pangako niya yun eh. Give and it will be given back to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over. Because our God is not poor. Amen? Amen. Sabi mo nga sa iyong katabi, our God is rich. Therefore, I am rich. In Christ Jesus, my Lord. Yung iba ayaw. Yung iba hindi maangkin. Angkinin nyo, I am rich in Christ Jesus, my Lord. Amen? Di ka poor. Because you are rich in God. Amen? Pangalawa po, 3 lang po ito. What are the characteristics of an excellent service? Number 2, passionate love. Sabi nga po natin, passionate love. Sabi is directed to God alone. Sabi dyan, no?
Keeping your passion towards Him. Basahin nga po natin yung keeping na yon, yung part na yon. 1, 2, 3. Keeping your passion towards Him. Kaya po nagiging excellent ang ating service sapagkat ang karakteristik po ng isang excellent service, yung passion po ng paglilingkod ay nasa Diyos. Hindi sa tao. We can only truly and passionately love God if we obey Him. Bakit po passionate love for God? Yan po isa sa ating core values sa JIL Church Worldwide. Passionate love for God. Pag wala po yung passionate love for God, mahirap po maglingkod. Amen. Mahirap pong gawin ng tama. Kahit po sa opisina, kung wala kang passionate love for God, cannot do excellent service. Kasi ang gagawin mo, lagi kang, kung gusto mong mauna, sabi ng mga tao, meron daw pong tinatawag na crab mentality. Gagawin mo ang lahat para makaakyat kang una, kahit matapakan mo sino. That's not excellent service. That is not a God-honoring service even. Because the one that is excellent to God is that we are motivated by a passionate love for God. We do the things that we do because we love the Lord. No po? Kaya po sabi po rito sa isang verse, 1 John chapter 5 verse 3, loving God means keeping His commandments, and His commandments are not mga utos sapagkat ang kanyang mga utos ay hindi po nakakabigat. Sabi pa po ng John 14 verse 15 and 21, Him in following His orders in our lives. Sabi ko po dyan, passionate love, we can only do an excellent service kasi may pag-ibig ng Diyos na kumikilos po sa ating mga buhay. Kung wala po yung pag-ibig ng Diyos na yon, di po natin kaya. Di po natin kaya. Si Pablo po, Apostle Paul, masarap po ang buhay niya. Siya po ay isa sa elite, ika nga, ng panahon na yon. Kasama siya sa pinakamatataasang posisyon sa kanyang komunidad o sa kanyang society. Aral siya, matalino, no? May authority. May authority siyang dakpiin, patayin ng mga Kristiyano. Pero nung nakilala niya si Lord Jesus Christ at nakatagpo niya, na-encounter niya si Lord Jesus Christ, his life was never the same again. Nagbago po ang kanyang buhay. At nung nagbago po ang kanyang buhay, kahit humarap po siya sa paghihirap, kahit po siya ay ma-shipwreck, kahit di siya kumain ng ilang araw, sabi ng Bible, siya po ay nasa gitna ng dagat. No, for many days, nag-aantay ng saklolo, nag-aantay ng pagliligtas, hindi niya ininda. Maraming pagkakataon siya'y binubugbog, kinukulong. Alala po natin yung kwento in Acts po, no? Na siya'y binugbog, pagkatapos bugbugin, nilagay sa kulungan, pero doon po sa loob ng kulungan, nakapag-worship pa rin sa Lord. Bakit? Bakit po ba excellent pa rin ang service ni Pablo sa kabila ng paghihirap na kanyang nararanasan? Naging excellent ang service ni Pablo sapagkat mahal niya ang Diyos. Period. Amen? Wala pong ibang nagmo-motivate sa kanya, nagmo-move sa kanya, maliban sa pagmamahal ng Diyos na nasa puso niya. Kaya hanggang sa kanyang kamatayan, sabi niya dun sa dulo, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me a crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but to all, lahat po sa atin, who long for His appearing. If we will fight the good fight of faith with love, we will finish the race. Amen? Amen po ba?
If we will fight the good fight of faith with the Lord's love in our hearts, we will finish the race. Amen? Sino po'y napapagod na? Okay lang aminin, napapagod na ba kayo? Ayun. Then let us rest in the love of God. Let us find refuge in His love. Amen? May napapagod po ba? Nahihiyang umuuwi. Wag po, hindi ko po kayo kukorekin. Di ba po minsan, napapagod na tayo sa buhay na to? Amen po ba? Hindi natatapos ang problema, hindi natatapos pagsubok. Pero sasabi ng Panginoon, we will run the race. We will run the race with perseverance because the Lord, our righteous judge, loves us. At sabi mo sa iyong katabi, kapatid, gusto ng Lord, matapos mo ang race of faith victoriously. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! And finally, sabi po dito, what is the characteristic of an excellent service? It is filled with the Holy Spirit. Ang tao. Kung ang tao po sorry, sayang. No? No, ako po'y bagong Kristiyano, masaya pong maglingkod pagkasama mo mga barkada mo. Masarap pong maglingkod pagkasama mo mga kaibigan. Pero as you grow in faith, yung mga kaibigan ko po, nag-alisa na. Nagpunta na sa ibang bansa, napunta na sa ibang lugar. Pero ang lagi kong tanong, Lord, ba't ako nandito pa din? Ako ba, Lord, hindi mo aalisin? Taga Binyan, Laguna po ako. Hindi na po ako taga San Marcelino. Pero ang question, bakit Sister Con, pumupunta ka pa din dito? Hindi po kasi ako yung may desisyon. Si Lord po. Kahit na si Brother John, hindi niya madesisyonan yun eh. Kasi unless the Lord says, alis na kayo dyan, that's the only time. But we will never leave this place unless the Lord tells us. Meron pong time, years ago, sinasabihan po kami ng mga GIL po doon. Yung isa pong GIL doon, walking distance lang. 10 minutes away. Ang laki pong harvest field noon. And I was praying, Lord, gusto mo ba akong ilipat dito? Pero sabi ng Lord, hindi eh. Umattend po ako doon several times. Asawa po ng ninong ko yung pastor doon. Ninong ko sa kasal. At sabi niya, dito ka na ba? Kung ano po kalooban ni Lord. Tapos po, lumipat kami doon sa isa pa kasi kailangan ko samahan sila mama. Nagpe-pray na ako, Lord, lilipat ba kami para maalalayan ko sila mama? Umattend din po ako doon. Pero sabi ng Holy Spirit, hindi ka dito eh. O sige Lord, babalik ako doon. Bakit? We don't do these things. We are excited not because of our friends. We are not excited because we have blessings. Maluluma po yung blessing. Noong una pong binigay yung sasakyan namin, masaya kami. Ngayon luma na siya. Di ba po mas masarap yung bagong kotse? Mabango. Pero magpahuhupa yun eh. But why do we continue to be excited to serve the Lord? Because of the power of the Spirit. Because of the power of the Holy Spirit that works in us. Every day or every time pupunta tayo dito, kailangan nandoon ang kapangyarihan ng Santong Spiritong gumagawa, kumikilo sa buhay natin. Kasi kung wala siya, kung wala si Holy Spirit, walang kabuluhan ng lahat. Tandaan niyo po yan. Pag wala ang Holy Spirit, walang kabuluhan ang lahat ng ating ginagawa. Kaya sabi ng Bible, let Him fill you with excitement as you serve Him. As we close this morning, and as I conclude, sabi ko po dyan, no less than excellent service should be given to God.
niya ng basta-basta lang, ayaw niya ng napipilitan. Hindi po nalulugod doon. Kung dumating ka na sa punto na pipilitan ka na lang dumalo, o dumating ka sa punto na napipilitan ka na lang maglingkod, o dumating ka sa punto na, Lord, wala naman ako nahihita dito. Wala naman ako nakukuha dito. Kung dumating ka na sa puntong iyon, let the Lord fill you again today with His Spirit and remind you that our service to God is never useless. Kasi tangin mo, na-stumble kasi ako, sis. Na-stumble ako dun sa pakita sa akin. Balikan natin yung ating pinag-usapan. We don't serve man. Kung tao papabag sa atin, sayang. Kung tayo titingin sa tao, tapos sabihin natin, ayoko na, parang nawawalan kong gana maglingkod dahil sa mga tao, sayang kapatid. Sapagkat yung tao na maaring nasa stumble ka, makakabago yan. At kung ikaw maiiwan, kawawa ka naman. But the Lord wants you to go back to Him, to serve Him gladly, to give Him honor and praise in your life. And He is calling us today that may revival in our service to God work this morning. Amen.